na sigun sa initial findings sa National Bureau of Investigation, kay nagsusi man dayon ng NBI, human nagpakitabang si Atty. Ruiz nila, wa sila nakita nga foul play sa kamatayon ni Police Officer 1 Christopher Ruiz Jr. Ang nakitaan sa autopsy sa National Bureau of Investigation, doon ay pasok sa wang nga kamot ni PO1 Ruiz. Ang paso tunga-tunga sa kumagko og sa tudlo. So kining kuan, kining bahin sa tungpad tunga-tunga sa kumagko og sa tudlo. Ang sulti sa Regional Public Safety Battalion na naa magbase sa Sibonga, nakaagi day kuno ni sila og alambre nga dunay paksit taita pod. Pero diha ko sa atong training good, mura ba og secondary ng safety ba? Kay usay na magani dudang hazing diha, na magani duda ni tuyoon kag lisod-lisod. Hinawta dili ni part sa initiation, dili ni part sa training nga pakurintihan ang mga kadete, ang mga kani PO1 naman police na ni. O karon nakaplagan sa NBI foul play, hinaot ang PNP mutarong sab sa pag-imbestigar. Nganong gipaagi man silang PO1 Ruiz adtong lugar nga dunay paksit nga linya sa kuryente. So may tuyo ato. Paglisod-lisod nila, pagsuway sa ilang katakos isip mga police officers o negligence to. Taligam-an to sa mga tagduma sa training. So kung why foul play, kung why intention to kill, kinsa may negligent, kinsa may nagpabaya, kinsa may wa magtuman sa ilang trabaho. Mao nay ang mo imbestigara na dili ng NBI. Administrative man na. Although mahimo sa lang potential na criminal case, ha? Pero ang Philippine National Police, syaro naman sa doy, amahan ko ni sa inyong police. Pasabta si Atty. Ruiz. Kung sa'y nahitabo in town sa iyang anak. Walay cover up. Pakita, aron makurhian ba? Kay sus, daghan kayong suliran, nagngut-ngut, dili yun masulbad, kay wa na to himo ang unang lakang, ang pag-angkon nga doon na tayo suliran. Tugod sa itong pagdumili, pag-angkon nga doon na tayo suliran, hantod karon magngut-ngut, hantod karon na masulbad, tanawang mamasapano. Na si Presidente Noynoy Aquino, wapagin mo angkon. Daghan pa kayo mga problema din sa ato, angkuna, kada hits tubig, wapang ginangkuna sa MCWD. So mangut-ngut hantod ro reklamo sa mga tao nga gamay lang kayong aga sa ilang gripo. Kaputon ang ganayan, arangkada pataling hugay. Alas 6:38 na sa buntag, ay dono diining lagda ni sa kampo ni Vice Presidente Jejomar Binay. Human mo resign si Binay sa gabinete. Niingon karon ang United Nationalist Alliance, tanang cabinet secretaries nga dunay planong mudagan sa eleksyon sa 2016 angay mosunod sa gibuhat kunong Binay sa pag-resign. In fact, wa na no sila katungod magpabilin sa gabinete once mo pahibaw sila sa ilang kandidatura. Kaya na may mga interesado diha ng mga sakop sa gabinete ni Presidente noon, Jericho Petilla. Pahibaw na siyang plano pagkasenador. Sumatod sa kampo ni Binay, mo resign na yun. Inig pahibaw. Pero nasupalpal na yung kampo ni Binay, sige naman sila kasupalpal ron, so kada sila na-absent ni Grace po. Niingon ang mga abogado, diin man nagikan ng lagda, ah? Kay kung ang mere announcement of your intention to run, basis na pag-resign sa gabinete, si Vice Presidente Jejomar Binay, dili ginunta makahupot og katungdanan sa gabinete. Kay since day one, si Binay, pagdaog niya pagka-Vice Presidente, ni pahibaw ng daan siyang plano modagan pagka-Presidente. Yet si Binay, nilingkod sa gabinete from 2010 up to the other day, 2015. June
23, 2015 kano sa siya na-resign. Naabdan sa siya 5 ka tuig. So kung samang lagda nga gustong binay ipahamtang sa mga sakop sa gabinete, ipahamtang nato batok niya, he was 5 years late sa iyang resignasyon. Wa man ni mag nukos-nukos binay. Klaro man gyud ang iyang tinguha pagdagan sa pagka-presidente. So supalpal na sab ang kampo ni Vice Presidente Gigi Marbinay. Ang COMELEC maoy nihatag og katinawan. Ubo sa balaod, mo resign ka sa imong katungdanan kung ang imong daganan nga posisyon lahi sa posisyon nga imong gihuptan karon. Og unya na ka mo resign kung mo file na ka sa imong sertipiko de kandidatura. So kanusa ang mga resignasyon gipaabot Oktubre. Oktubre karon tuiga ang gitakda sa Commission on Elections nga pag-file sa mga sertipiko de kandidatura. Kaputon ang gangayan! Arangkada Bataling Hugay! 42 minutos na pasado alas 6 sa buntag. Mura og dakog problema ng Cleveland Cavaliers da sa sunod nga season. Kay gawas way siguro magpabilin bang ilang head coach nga si David Blatt. Unya lisod kay pangita ang coach ni LeBron James nga iyang tuuhan. Kay hinomdom ni Eric Spoelstra iya sa mga banggaan dito sa Miami Heat. So mga mao ni problema sa mga superstars like Kobe Bryant, bisan sa panahon ni Michael Jordan, diha ang ito times Michael Jordan mo reklamo gyud siyang coach. In fact, kining triangle offense ni Phil Jackson, tinahod na kay Phil Jackson na kapila na ito kakampinato, di yun ito manon Jordan. O si Jackson mismo moingon, ang atong triangle offense kutob na third quarter. In the fourth quarter, Michael takes over. So, gi-acknowledge na sa mga coach nga atol sa crunch time, ang ilan ng best player may magbuot. Unsaon na ang bola. Although doon nagyapo structure. Sa panahon ni Jordan, doon nagyapo structure, pero siya na magbuot. Mag-triangle offense ba sila mo? Take over ba siya? Si Kobe Bryant mausap. Dili mamasa. Dili mo tumasugos coach. Mausap si LeBron. Daghang instruction si David Blatt. Di niya tumanon. Pero gituman pa kay LeBron James, ang mga sugo sa ni Blatt, moabot ka to sila game 6. Na most possibly kadtong pagkapilde sa Cleveland Cavaliers sa NBA Finals, mo'y nakakumbinser ni Kevin Love, dili wa dinhi ang akong future. So sa gibuhat ni Kevin Love ang power forward sa Cleveland Cavaliers, ang usa sa tulo ka superstar sa troika sa Cavaliers, si LeBron, si Kyrie Irving, ang ikatulo nila si Kevin Love manunta. Ingon si Kevin Love, I will opt out of my contract. Ang final year sa kontrata ni Kevin Love, $16.7 million. Sa ato pa technically, si Kevin Love, usa na ron ka free agent. Sa pasabotan ng free agent, libre na ang ubang mga teams pagpangulitaw niya. Pag kumbinser niya mo balhin. Ya duha sa mga teams nga interesado kay serbisyo ni Kevin Love, ang New York Knicks, kansang presidente si Phil Jackson, ganahan kay duwa ni Kevin Love, og ang Boston Celtics. Kansang presidente sab si Danny Ainge, kanhi magdudua sab ni, parihang Phil Jackson, kanhi ni sila mga magdudua sa NBA, gusto sab nga mupalhin si Kevin Love sa Celtics. Part sa ilang rebuilding. Kaya ang Boston og Knicks nag-rebuild man ni karon, pati-patia man sa ilang mga records, although ang Boston nakasud sa playoffs. Ang next perte intang iwita. Laing interesado ni Kevin Love ang Los Angeles Lakers. Kay otro sang gamingaw ang Los Angeles Lakers, otro sa ning nag-rebuild.
labi na nga final year na sunod tuig o karon tuiga sa kontrata ni Kobe Bryant sa Los Angeles Lakers. 45 minutos na pasado alas 6 sa buntag. Umaaksyon sa anumang rehiyon sa pagsasanib puwersa ng GCMM Radyo Patrol sa Istreta at ng ABS-CBN Regional kasama ng ating correspondents mula sa DYAB Cebu. Gusto ko nga mag-file ng pension. Ayaw magbigay ng certification for retirement. Base naman po sa aming record, qualified na siyang mag-file ng kanyang retirement. Maraming salamat. Mula dito sa Cebu, ako si Jun Derungan. Maraming salamat. DXAB Davao. Yung mama ko, 84 years old. So nang ma-aksidente siya, bedridden na siya. Ito na ang wheelchair para sa iyong nanay. Maraming salamat talaga sa inyo. Mula dito sa Davao, maraming salamat. At DYAB Palawan. Sumapit ni Aling Ethel Pugay. Kaugnay nitong problema niya sa diploma. Mga transcript of records, today po ay ready na po yun. Aling Ethel, kuha niyo na ho yung transcript niyo. Maraming salamat po. At thank you na rin DYAP Palawan. Tuwing Huwebes sa Aksyon Ngayon. Dito lang sa DZMM. Mga kapamilya, sa iyong regalo atong nadawat sa ika-20 katuig nga anibersaryo sa DYAB 15-12. Kaya atong programa sa DYAB nga Radyo Patrol balita sa alas 12 ipasidungga nga Best Radio Newscast Provincial sa KBP Golden Dove Award. Salamat sa inyong pagsalig sa tibuok puwersa sa DYAB. Panili sa padayon na paghala sa mga Bisaya aron pabilin tang